FM with DJ Chinny. Don't tie your heart to a person who has nothing to offer you. Let it go. It might hurt for a while, but when you get over it, you'll see it gets better. Dear Max FM, maalala ko it was August 25, 2011 pa nang nagpadala ako sa inyo ng sulat sa dati nyo pang programa about sa amin ni Larry. Pero nais ko lang pong ibahagi sa kung ano na po ang estado namin ni Larry ngayon. Pero bago ang lahat, nais ko po munang ipakilala muli ang aking sarili. Ako nga po pala, si Ham. Isang accountancy student at kasalukuyang nakatira dito sa Jensen. Matatandaan ko pa, Martes noon, nung nabasa niyo ang aking sulat about Larry. At ibinahagi ko nga sa inyo ang love story ni Larry sa part 1 ko. Pero bago pa man ang araw na yun, may nangyari sa amin ni Larry na hindi ko kayang ipaliwanag. Lunes noon na magkaroon ng event sa school namin. Dumating po ako sa school ng umaga. Hindi po ako pinansin ni Larry. Akala ko tuloy-tuloy na yung pang-iisnab niya sa akin. Pero nang magtanghali na, bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin. Kinausap ako ni Larry. Hanggang sa ang usapan na yon, nauwi sa seryosohan. Pinag-usapan po namin ni Larry yung about sa amin. Itinanong ko muli sa kanya yung mga dati kong mga katanungan. Nganong dili man pwede maging kitalar? Nga okay naman unta ta. Sabi niya naman, di man ko gusto nga masakitan ka ug masakitan pud ko. Muadto ay baya ka sa Nueva Ecija. Paano pag ma-in love ka, gyud ko sa imuha? Unsaon man ko nimo? Hindi po ako nakaimik sa sinabi ni Larry. May plano po kasi ang tita ko na siya ngayong nagpapaaral sa akin na ilipat kami ng kapatid ko doon sa Nueva Ecija. Tatapusin ko na lang daw po itong SEM na to. Nang maghapon na, pinagpatuloy pa rin namin ang pag-uusap namin ni Larry. But this time, sa room na namin. Kami lang dalawa ang tao sa room. Dahil yung ibang mga kaklase ko ay nandoon sa court para dumalo sa event. Kinantahan po ako ni Larry ng minsan lang kitang iibigin. Bahalag wala nagkadimao. Pagkatapos po nun, sa hindi mapaliwanag na dahilan, bigla akong sinabihan ni Larry na kung love you ko nimo, haluki daw ko be. Chin, wala gyud ko nagduha-duha. Nikis po dayon ko. Og pagkahuman, naghiloming duha. Kadali. Og pagkataod-taod, nagtinanawan na inami. Parehaming duha na mula sa kaulaw. Pagkahuman, nangatawan na pud mi. Lumipat ng upuan si Larry at tumabi siya sa akin. Hinawakan niya po yung lower chin ko at hinalikan niya po ako ulit. Afternoon, may sinabi sa akin ni si Larry na maong dili ko gusto na maging kitaham. Dili man ko gusto na masakitan ka og masakitan pug ko. Og makakita pa ka og mas labaw pa ako sa ako dito sa Nueva Ecija. Chin,
hilakon ko sa iyang gipang ingon sa ako. Mas naging agresibo si Larry sa paghalik sa akin. Pero giundangan dayon nako. Dayon nangutana siya nganong niundang daw ko. Sabi ko naman na dili man ko kabalo mo haloklar. Tapos ang mga ugat sa ako ang liog murag gipang ipit. Akong dili makalihok. Og nangurog akong tuhod. Sabi niya naman, normal lang na, ham. Sige mo adto sa ako sa court. Yun ang sabi niya. Kinabukasan nun, naging sentro kami ni Larry sa pinag-uusapan sa room namin. Kumbaga nag-trending dayon ming duha. Tungod atong gipadala nako nga sulat. Napansin ko pong umiiwas si Larry sa akin. Pero alam kong hindi dahil doon. Hanggang sa maging tanghali na'y hindi pa rin ako kinibo ni Larry. Nagdahom gyud ko chin nga dili na ako niya tingugan. Nag-una-una manggod siya gawa sa gate. Saktong pasakay na kog tricycle, gitawag ko niya. Giulat di ay ko sa kamahak. Dapit sa tindahan, og nangutana siya. Nabasa na di ay mong sulat sa programa ni Chini. Wala ko nitubag o gibalusan pud na ako siya og pangutana. Naunsa di ay kagaagaina. Grabe kaayo ka ba? Sabi niya naman. Samok manggod kaayo sila sigig pangutana kung kita na ba daw. Tubagon og dili mo tuo. Tubago na ako og oo, dili pod mo tuo, makalagot kaayo. Iniba ko ang usapan namin ni Larry. At sabi ko, Larry, katong gibuhat nato atong Lunes. Pareho manato to siya nga gigusto. Naglagod gani ko sa imuha. Kay tungod ato, nagkaroon og gap atong friendship. Tumawa lang si Larry at nagsabing, hala, nasuko day ka sa ko ah. Dapat gani ako ang masuko. Kay nabitin ko. Pagkagabi pagyud ato, wala ko nakatarong og tulog. Kay sige ko guna-una nga basig na in love nako sa imuha. Gitawagan ta ka, dili ka makontak. Natingala na lang gani ko sa akong reaksyon. Nga lalaki man unta ko. And then after nun, pumunta kami sa boarding house ni Rika. Doon namin ipinagpatuloy ang pag-uusap namin. Sinabi namin ang lahat-lahat kay Rika. Sinabi din namin ang about sa mga ginawa namin ni Larry. At doon nga sa boarding house ni Rika, nangyari na naman yung kiss na yun. Kahit andun pa si Rika. Sabi ni Larry kay Rika, iingon na lang daw namo para dili mo boto among dughan or mubuto among dughan. Chin babae po si Rika. At sa katunayan po, siya ang crush ni Larry. Sa mga nakikinig ngayon, natanong ko lang. Sabi ni Larry sa akin hanggang best friends lang daw po ang turing niya sa akin. Maniniwala po ba ako sa kanya? Pero bakit ginagawa ni Larry sa akin ang ganoon? Kung ayaw niya naman ako masaktan. Kaya nalilito na po ako ngayon sa sitwasyon ko kay Larry. Ano po bang dapat kong gawin? Para kay Larry. Larry, salamat kaayo sa tanan-tanan. Salamat kay maskin kanun sa awala ko nimo gikaulaw. Salamat kay everyday na aka para palipayon ko. Salamat kay wala ko nimo gikambyo sa imong pride. Ug salamat kay nakailat ka. Maraming salamat, hanggang dito na lang muna. Please
please play my requested songs. Pasensya na, madami akong request. Hanggang dito na lamang. Salamat po sa pagkakataon. Mabasa niyo ang aking sulat. At sana'y mapayuhan ako ng mga nakikinig ngayon. More power to your station. Ang inyong kamaks. Ham. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.